Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At ngayon tayo ay gagawa ng isang pagkain ng ating mga kinakain dun sa nung tayo panahon na sa Middle East, mga pagkain ng mga OFW. Yung pagkain to, kapag kami mga OFW ay medyo tinatamad, ito yung aming kinakain. So palibasa nga ay matagal na tayo dito sa Pilipinas, sadyang ito yung pinag-aralan ko nung ako'y naroon dahil alam ko pagdating ko dito sa Pilipinas, mamimiss ko tong pagkain to. So sa pagkakataong to, gagawa tayo ng tinatawag na paruta at saka chicken masala. Yan yung ating mga kinakain doon chicken masala with paruta. Minsan naman tamis with pul, yan. O kaya paruta with beef burada. Yan ang mga pagkain doon So namimiss natin yan at alam ko namimiss nyo rin to, lalo na yung mga OFW yung kagaya ko. So samahan nyo ako at magluluto tayo. Dahil nga mahilig tayong magluto, ay talagang meron akong mga gamit. Ayan yung mga gamit natin. Meron tayong mga cinnamon powder dito, ayan. Coriander powder, may cumin powder, ayan. Tapos meron tayo ditong curry powder. Tapos ito yung turmeric natin, meron din tayong ayan, pagka tayo nagagawa ng tamis. At ito naman yung tinatawag na garam masala, meron din tayo ditong pangkabsa, ayan, kabsa rice kapag nais nating magluto ng kabsa. At ito naman yung ating mga cloves, ayan. Ito pa, meron tayong cardamoms. Pagkatapos ito cinnamon stick. Na pala akong dried lemon. Naubos na yung aking dried lemon. So pagka tayo magluluto na lang ng biryani o kaya ng kabsa, ay order ulit tayo. Sa online ko lang binibilihan yung mga yan. Bali, bumili lang ako ng kalahating kilong first class na harina. Yan, ito yung ginagamit ko. Pwede din naman kayong gumamit ng all-purpose flour. So gagamit tayo ng isang itlog. Ilalagay natin dito sa ating malinis na bowl. Yan. Pagkatapos asin. Ordinaryong asin lang to. Itong gagamitin natin. Pwede kayong gumamit ng iodized salt o kaya rock salt. Ayan. Kaunti lang. Tapos konting asukal. Ayan. Tapos konting mantika. Ayan. Isang kutsarita lang na mantika yung gagamitin natin. Tapos ibimix na natin siya para tumaw na. Pag nilagay natin yung ating ilalagay natin itong ating first class na harina. Yan. Bali kalahating kilo yung ating ginamit na yan. Tapos imimix na natin siya. Ayan. Mix natin. Pagka ganyan nagluluto tayo, kailangan malinis yung ating kuko at saka kamay natin. Dahil pagkain itong ating ginagamit. Lalagyan natin siya ng tubig. Unti-unti lang ang lagay ng tubig para hindi mabigla o maparami. Yan, i-mix lang natin ganyan. Yan. Haluin lang natin siya ng haluin. Ay atin na siyang lalamasin. Yan. Kaya kailangan medyo tsaga-tsaga din. Sabi nga, kung gusto mong makatikim ng masarap na pagkain, paghirapan mo. So yan. Tapos na natin siyang lagay lang tayo dito ng konting mantika. Yan. Para hindi siya masyadong didikit sa kamay natin dahil tapos na tayong maghalo. Ayan. Pahiran lang natin ng konti yung kamay natin ng mantika para mabilog natin siya. So, ito na yung ating ilok. Bibilog-bilugin lang natin. So yan, sinit aside muna natin. Babalikan natin siya after 30 minutes. Ito muna natin siya dyan. Meron tayo ditong manok, pinachop na rin natin sa palengke. Yan.
3/4 kilos. Yan ang ating iluluto. Maglalagay tayo ng isang kutsaritang cumin powder. Yan. Maglalagay tayo ng cinnamon powder. Ayan. Tapos coriander powder. Tayo nang bumili ako ng bagong chicken masala. Ayan. Siyan, chicken masala. Ayan, buksan natin. Bagong-bago tong ating chicken masala na to. Ayan. Ayan. Ayun, oh. Ayan. Dalawang kutsarita nitong lalagay natin. Itong ating chicken masala. Ayun. Okay na yan. So, lagyan natin siya ng paminta. Ayan. Sama natin dyan. Ayan. So, lagyan natin siya ng bay leaves. So, ayan. Kompleto na yung ating ricado. Lagyan natin siya ng chicken cubes. Ayan. Saka kaunting bitchin. So, nagdurog lang tayo ng ito, luya. So, paandarin natin yung ating kalan. Ayan. Medyo malakas-lakas muna sa una. So, painitin lang natin ng konti yung ating kawali. Ayan, mainit na. Lagyan natin yung ating mantika. Hindi natin siya lalagyan ng maraming mantika. So, isunod natin itong ating mga seeds. Sige. Ayan. Igigisa muna natin siya. Yan, unahin natin igisa yung ating mga seeds. Medyo tutusidin lang natin siya ng konti. Matapos natin masusted yung ating seeds, ilagay naman natin yung ating sibuyas. Yan. Igigisa natin mabuti yung ating sibuyas. Halo-halo lang. Yan. Haluin lang natin mabuti hanggang sa siya ay medyo patosted ng bahagya. Matapos nating magisang mabuti yung ating sibuyas, isunod na natin itong ating kamatis. Bali, 5 pirasong kamatis po yung ating ginamit dyan. Atin lang ginayat ng pino. Ayan. Haluin natin siya hanggang sa siya ay madurog. Habang ginigisa natin yung ating kamatis, ay ilalagay natin itong ating mga ingredients. Yan. Saan yung ating pinagsama-sama, ilagay natin lahat yan. Yan. Haluin lang natin mabuti. Yun, oh. Yun, oh. Ayan. Okay na. Kompleto na yung ating ingredients ng ating chicken masala. Palibasa ay nagisa na natin mabuti yung kanyang kamatis. Isunod na natin yung ating chicken, yung ating manok. Yan. Yan na. Haluin lang natin na mabuti para maluto siya. Ayan. Haluin lang natin mabuti siya para sumamang mabuti yung ating mga ingredients. Itong nagluluto ako ng mga ganitong pagkain. Amoy ko tuloy yung ako'y nasa Saudi. Pagka yung ako ay nagugutom at tinatamad akong magluto, pupunta lang ako dun sa Matampala, ang tawag nila dun sa restaurant sa Saudi. Alam na mga kasama nating mga OFW yan. Pupunta lang tayo doon sa mga Matam. Yung Matam kasi restaurant yun eh. Yan, order lang ako ng paruta. Kung minsan naman yung kubos, lalagay ko sa chicken masala o kaya naman ay beef buradak. Minsan naman yung pol ang nilalagay natin. So, pansamantalang nahalo natin, takpan muna natin para maluto siya. So, maglalagay lang tayo ng konting tomato paste para lalong sumarap yung ating ginagawa kasi nilalagyan talaga ng tomato paste yan. Okay na. Halu-haluin lang natin siya. So, lagyan na rin natin siya ng asin, pampalasa. Konti lang ilagay muna natin para hindi malat kasi mas madali yung magdagdag ng alat kaysa dun sa napalat. Kaya ang paglalagay, unti-unti lang. So, halu-haluin lang natin. So, halu-haluin lang natin ng konti at pagkatapos ay takpan natin para maluto siya. So, takpan na natin para maluto siya. Ayan na, ang ganda ng kulay. Pati amoy niya, nakakagutom na eh. Amoy na amoy ng
lutong matam talaga ng Saudi ah. So, lalagyan lang natin siya ng konting tubig para maluto yung manok natin. Yan. Tapos haluin lang natin mabuti at pakukuluan natin hanggang sa maluto na yung manok. So, takpan ulit natin para lutuin lang natin. Habang niluluto natin yung ating manok, balikan natin tong ating dough. Maglalagay lang tayo ng harina dito sa ating table para sa ating paghahalo ng yan po natin tong ating dough. Ayan, umalsa na siya. Ayan, oh. Ang ganda niya na, oh. Ayan, oh. Dumating yung aking bisita. Ang gwapong-gwapo kong apo. Marcos! Ayan, oh. Ako, dumating yung aming gwapong bisita. Ayan. Marcos, tuto, ang aming pugi-pugi. Ayan. Bakit natin siya? Lalagyan natin siya ng mantika sa ibabaw. Yan. Kasi roll lang natin. Roll lang natin yan. 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 Okay na yung ating paruta. So, tingnan natin. So, ayun. Ay, ang sarap naman. Lagyan lang natin siya ng konting mantika. Konti lang. Nalagay natin. Ayun, no? Yan. Yan. Ang ganda ng ating paruta. So, yan. Nakaluto na naman tayo ng isa. Okay na yan. Yan. Takpan muna natin ng papel. Takpan natin yan. Ang bango ng parutan. Ganun lang. Paulit-ulit lang. Yan. Okay na yan. Balik-balik rin lang natin. Hanggang sa siya ay maluto. Puti-putin lang natin. Yan. So yan nga po. Luto na yung ating paruta with chicken masala. Sasabayan pa natin ng isang napakalabig na soft drinks. So ayan, kain po tayo. Talaga namang ayan ang kanyang layer, oh. Layer paruta. Sasawsaw natin siya dito. So ayan. So yan nga po yung naging ginawa natin para doon sa mga OFW natin na namimiss din itong ganitong luto. So ganun lamang po yung pagluluto ng paruta with chicken masala. So hanggang dito lang po muli natatapos yung ating luto na paruta with chicken masala. Sana po ay nasisiyahan kayo sa aking mga video at marami pong salamat sa patuloy niyo pong panood sa aking mga video at pag-like at pag-subscribe. Marami pong salamat. So abangan niyo po yung susunod nating lulutuin. Magluluto naman tayo ng kabsa. Marami pong salamat. God bless po.